Sorry ass DJ. So ayan guys, kumusta? Tagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-vlog. Pasensya na at medyo naging busy lang ng mga nakaraan. Yun nga, para sa video na to ay papakita ko sa inyo yung naganap na crew change namin dun sa huling barko na nasampahan ko. At yan na nga guys, nakikita nyo dyan sa video, yan yung mga kasama ko na na bumaba dun sa barko na yun, yung mga nakaputi. Pati na rin nga pala yung isang naka-orange na nakasombrero, maliban dun sa dalawa sa lamesa. Para nga pala sa hindi pa nakakaalam ko nung ibig sabihin ng crew change, yan po yung pagpapalit ng mga crew sa barko kung saan yung mga nakatapos na ng kontrata nila na crew ay bababa sa barko at papalitan sila ng mga bagong crew. So ayan, selfie muna bago bumaba. Souvenir ba? Mga gintong alaala sa pagbabarko. Kita nyo naman, ayaw talaga nila pa uli magpa-picture. Sige, picture. Yan nga palang mga crew na yan si Bosun. Tapos yung dalawang nasa mesa, yan yung si Wiper tsaka yung number 1 oiler namin o Nambang dito sa Korean company. Hindi pa sila pa uwi guys. Sa mga di pala nakakaalam, umalis na ako dun sa dating agency ko. At ang principal namin dito ay Korean. Siguro ikikwento ko na lang ulit sa inyo sa mga susunod na vlogs ko kung paano ako umalis dun sa dating agency at kung paano ako napunta dito sa bagong agency ko ngayon. So medyo late upload na nga pala to guys kasi naganap tong crew change na to nung November 27 pa, 2022. At ngayon habang ginagawa ko tong video na to, May 2023 na. I mean ini-edit pala. Tapos di ko rin alam kung kailan ko ulit ma-upload to. Kasi sa ngayon on board na naman ako at limitado na naman ang internet namin. Pero sige lang, okay lang yan. Sabi nga nila, diba, it's better late than never. May ganun. O yan, nakikita nyo sa video guys, yung tatlo sa mga kasama ko, sinasakay na sila sa basket at binubuhat ng crane para i-transfer doon sa service boat. Yan din pala yung ginamit para makaakyat sa barko yung mga onsigners kanina guys na nakita nyo. I-rewind nyo na lang yung video. Nang utos pa. Yan na nga guys, palis ng service boat. Kayo naman muna dyan hanggang sa susunod nating pagkikita at pagsasama-sama. Di ba nga sa barko, paikot-ikot lang. Kung ngayon kami ang uuwi, sa susunod kayo naman. Ay salamat, pagkatapos ng halos 10 buwan ding kontrata ay makakauwi na rin sa wakas sa aming mga pamilya. Ganyan ang buhay ng seaman. Hindi rin talaga biro ang pagbabarko, diba? Ang buwan din silang malalayo sa mga mahal nila sa buhay. Kapalit ng mas magandang opportunity na kumita ng mas malaki para sa kanila. Well, that's life. Kaya salute para sa mga kapwa ko marino na patuloy na nagsisikap at nagtsatsaga para makapagbigay na magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. O siya, tama na nga yan. Nagiging madrama na naman. Kakabiba max nyo yan. Hehe. Teka, drama bang nandun? Di ko kasi talaga alam eh. O siya, balik na nga tayo sa video. So ayan, nakikita nyo naman, picture pa rin sila. Ako nga pala yan guys, kunyari nagbablog, kunyari famous. Jokes lang. Hindi ko pala na-mention kanina. Ako nga pala kami bumaba sa Cape Town dito sa South Africa. Hindi na lang talaga at hindi masyadong maalon ngayon. Medyo okay pa yung panahon. Pero kadalasan, siguro 80%, 90%. Basta madalas na maalon at masama ang panahon sa lugar na to. Alam yan sigurado ng mga seaman na nakababa na rin dito. Ayan guys, tingnan nyo naman sila, selfie pa rin. Wala ang katapusang selfie yan. Picture dito, picture doon. Talagang sinusulit talaga every moment. At yan na nga sa likod yung barko namin. Bye-bye barko namin. Salamat sa 10 buwan ng alaala na siguradong hindi talaga namin makakalimutan at dadalhin namin hanggang sa aming pagtanda. Ano ba yan? Senti na naman. Bakit kaya ang hilig ko sa senti guys? Pansin nyo ba? Ayan, tingnan nyo yung alon guys. Normal pa yan guys. Promise, normal lang talaga yan. Yes, normal. As in normal. Paulit-ulit. Pasensya na guys, gusto ko lang talaga pahabain itong video. Yan, sana all. Picture pa rin. At yan na nga guys, pumasok na kami dito sa loob ng service boat. Mga 1 oras pang hihintay namin bago kami makarating dun sa pier. Kaya ayan, selfie muna ulit. Wala ang kamatayang selfie. Yung iba dyan guys, patawa-tawa lang yan. Pangisi-ngisi. Kunyari, okay. Pero sa totoo, hilong-hilo na yan. Nakakahilo naman kasi talaga sumakay sa service boat guys. Magalaw. Tapos mainit pa dito sa loob. Buti na lang hindi ako mahihiluhin sa ganito guys. Yabang yarn. Oo nga, promise. Walang biro. Talaga ako mabilis mahilo sa ganito guys. Basta importante lang, may laman yung tiyan ko palagi. Kaya kailangan kakain muna ako. Bago sumakay sa ganito, dapat busog. Pero di naman busog na busog. Yung saktong busog lang. Tamang busog. And paulit-ulit ka na naman. Hala, bakit may puwet? Hehe. Yan guys, video muna. Habang nandito pa rin kami sa loob. Syempre, kukuhanan ko rin sarili ko. Alangan naman sila na lang palagi, diba? Ano sila? Siniswerte? Vlog ko tapos puro silang bida. Joke lang po. Ay, mali. Iba yata yun. Ayan guys, sa totoo lang, wala talaga akong magawa. Boring. Ang tagal naman kasi ng biyahe. Buti pa si Boss Edwin, pangiti-ngiti lang. Kaya lata na nahihilo. Okay ka lang, boss? Share ko lang nga pala guys. Itong Cape Town ang isa sa mga pinaka-hotspot at pinaka-busy na rin na shipping route para sa mga crew change at pati
pati na rin sa mga provision. Lalong-lalo na nung mga panahon na wala pa yung Suez Canal sa Egypt. Halos lahat ng mga barko dito talaga dumadaan. Lalo na yung mga barko na bumibiyahe galing Middle East papuntang Europe o kaya papuntang US at pabalik or vice versa. Ngayon, halos karamihan ng mga barko na dumadaan dito ay malalaking barko. Kaya naman yung mga barko na masyadong malaki para dumaan dun sa Suez Canal sa Egypt. O kaya naman, pwede rin yung mga barko na hindi naman nagmamadali at wala pang schedule dun sa susunod na port na pupuntahan nila. Medyo mas mahal kasi yata kung tatawid pa sila sa Suez Canal. O paano ba yan guys? Ang dami ko nang sinabi, nandito na pala kami. Pero at least may nalaman kayong bagong info, diba? Sana all. Siyempre, para dun yun sa mga hindi pa alam. Sa mga nakakaalam na, hindi kayo nang may alam. Joke lang. Hehe. Chup chup, mama. Huwag ka nagalit. So ayan guys, nakita nyo naman, nakarating na kami sa pier. Tapos may sumundo sa amin na van at dinala kami dito sa Cape Town Cruise Terminal. Ewan ko ba bakit dinala kami dito? Di naman kami magko-cruise. Kakaalam ko, pauwi na kami. Ay, yun naman pala. Dito pala kami dinala guys sa immigration nila. Ay nga pala guys, di natuloy tayo nakapagpasalamat dun sa mga crew ng service boat na sumundo sa amin sa barko at nagatid papunta sa pier. Oh well, maraming salamat sa inyo mga sirs. At naihatid nyo kami dito ng safe. Ayan nga, pangiting-ngiti na si Miss Man Patrick. Kasi malapit na daw kami sa katotohanan. Excited na yata siya magpa-change oil. Wow! So ayan na nga guys, nakikita nyo naman, bumalik na naman ulit kami sa loob ng van. At dito kami pumunta sa hotel na ito. Nakalimutan ko na yung pangalan ng hotel pero tingnan natin mamaya. Baka nandito lang din naman sa video. So yan guys, nakikita nyo, nag-check-in na yung mga kasama ko at ako dito sa likod, nagbibideo pa rin. Grabe, sana all, ang daming exposure Vlog ko pero mas marami yung exposure nila. Joke lang po. Pero yun nga guys, nakikita nyo naman, check-in pa kami muna dito sa hotel at hindi pa kami agad-agad makakauwi sa Pilipinas. Kasi nga, yung flight namin ay kinabukasan pa ng hapon. Buti nilang at napakabait ng principal namin kaya pinag-hotel muna kami. Thank you principal. Ang bait talaga ng principal namin. Ship yan. Meron kasing mangilan-ngilan na doon na mismo sa airport pinaghihintay ang mga crew nila para sa flight. Ilan lang at wala akong tinutukoy kung sino at kung ano. O ayan na nga guys, tapos na kami mag-check-in at ito na yung kwarto ko dito sa hotel na tapos may bathtub. Sana all ulit. So ayan nga guys, ipapakita ko muna sa inyo yung itsura dito sa loob ng kwarto namin dito sa hotel na to. Ay, kwarto ko lang pala. Oo guys, sa akin to buong kwarto na to. Ayos ba? Di naman kaya ako masyadong swapang nun. Well, sa totoo lang guys, yan talaga ang isa sa mga perks ng pagiging seaman. Kasi bukod sa nakakapag-travel kami around the world for free, ay nakakalibre din kami ng aming mga accommodations tulad nito. At pati na rin mga pagkain at iba pa. At lahat ng yan ay sagot ng company o ng principal o ng owner. So, na all talaga. At yun nga, speaking of accommodation guys, naalala ko na yung pangalan nitong hotel na to. Ito ay ang City Lodge Hotel na dito lang din mismo matatagpuan sa heart o sentro mismo ng Cape Town. O ayan, pagkatapos namin maglagay ng mga gamit namin sa kwarto namin, yan, kumain muna kami ng dinner at pagkatapos nyan, syempre natulog at nagpahinga na. So ayan guys, medyo nagkaroon ng konting time jump. So yung napapanood nyo sa video ay kinaumagahan na yan. Kung papansin niyo, iba na yung mga suot nila namin pala. Pasensya na kung di na rin ako nakapag-video nung pagkatapos namin kumain kasi antok na rin at pagod na kaya nagpahinga na rin ako nun. Kaya dito na lang ako babawi sa inyo sa breakfast. Kung yung dinner namin kagabi ay a la carte, o diba alam ko yun, dito naman sa almusal ay eat all you can buffet. So pwedeng lumamon ng lumamon guys hanggat sa kaya mo. At sobrang dami ng choices guys. May Asian, may American, may European at kung ano-ano pang mga shan-shan at mga yan-yan na yan guys. So kayo na lang yung bahalang pumili. Basta ba kaya ng bibig at tiyan nyo, sige, bira. So ayan guys, nakikita nyo naman yung mga kasama ko, puno na yung mga pinggan nila at syempre hindi rin ako pahuhuli. Kumuha pa nga ako ng croissant na social at ayan, tapos na nga kaming kumain, busog na ang lahat. Katapos pala nito guys ay napagkasunduan namin na lalabas kami at maglalakad-lakad dyan sa labas. Syempre gusto din naman namin sulitin yung oras habang nandito kami. Sayang din naman diba? Cape Town na yan Sulitin na natin ang chance kasi hindi rin naman araw-araw nandito tayo diba? Tapos libre pa. Baka sa susunod may bayad na yan. Kaya sige na, YOLO, you only live once. Not twice, not thrice, not even 9, but once. Next naman, straight English yun Iba talaga pag nakakarating ng Cape Town, napapa-English. Well, given naman kasi alam nyo ba guys na itong Cape Town ay minsan na rin naging British colony from 1806 to 1910. O diba, ang galing ni Google. Kaya ang mga tao dito guys, English speaking talaga. Kaya na nga guys, lumabas na kami sa hotel. At eto, naglalakad-lakad ngayon. Totoo lang lahat kami first time dito sa Cape Town. Kaya walang nakakaalam sa amin kung saan talaga kami pupunta. Kaya bahala na talaga si Batman. Kung saan kami dadalhin ng mga paa namin, di dun kami. Di joke lang guys. Bago naman kami nag-decide na mag-ikot-ikot, nag-research na rin kami konti sa mga tourist spot o pasyalan na pwede naming bisitahin o puntahan dito sa Cape Town. At yun nga, may nalaman kami na iilang mga tourist spot na malapit lang dito sa City Lodge Hotel kung saan kami tumutuloy. At yun nga, ilan sa mga lugar na pwede naming puntahan
pupuntahan malapit dito ay yung tinatawag na Bo-Kaap. Ewan ko lang kung tama yung pagkaka-pronounce ko. Yung katumbas ng mga colorful houses dun sa atin sa Baguio. At syempre isa na rin yung tinatawag nila na Table Mountain. Pero hindi naman natin mismo pupuntahan yung Table Mountain guys kasi medyo malayo yun. Pero dito sa area namin ay kitang-kita mo na agad yung Table Mountain na yan. Okay lang kahit hindi na natin puntahan, at least makita man lang natin at makapagpa-picture. Okay na yun guys, 'di ba? Importante libre pa rin, 'di ba? So ayan na nga guys, nakikita nyo naman naglalakad pa rin kami at hindi pa rin namin alam kung saan talaga kami pupunta at kung saan kami dadali ng mga paa namin. Pero ayan, 'di ba guys, nakikita nyo naman ang ganda dito sa Cape Town, ang linis na lugar. Tapos nung time na bumaba kami dito ay summer season na. Kaya medyo mainit pero di naman sobrang init. Saktong init lang. Tama lang. Yan na, paulit-ulit ka na naman. Pero kasi nga guys, kadalasan malamig talaga dito sa Cape Town. Kasi nga medyo mababa na yung lugar nila kung titingnan natin sa mapa. Nasa dulo na sila ng Africa. Halos papunta na sa South Pole. So nga lang, nagkataon lang talaga na summer season ngayon kaya mainit. O diba, ang dami kong alam. Hehe. So ayan na nga guys, nakikita nyo naman sa video, panay lakad pa rin kami. Lakad ng lakad. At sa ngayon, nandito kami sa isang parang overpass. Overpass ba yan? At mamaya, sa dulo niyan, may mapupuntahan kami na isang lugar na para bang park, ganun. Pero di ko lang talaga alam. Di rin namin kasi sigurado kasi di rin kami nagtanong-tanong. Gusto lang din talaga namin gumala, mag-ikot-ikot, ganyan. So yung dalawa sa unahan, si Boss Patrick sa kaliwa at si Boss Edwin sa kanan. So yan, pataas-taas ng kamay. So yan guys, may fountain doon. Nakita nyo naman may fountain kanina, di ba? Di ko rin alam kung bakit may fountain doon. Basta may fountain doon. Basta yun na, may fountain doon guys. Teka nga lang, para di naman masayang yung paglalakad natin, mag-share na lang ako sa inyo ng mga information tungkol sa mga ilang pasyalan dito sa Cape Town. So unahin na natin yung Table Mountain. So sabi ni Google at ni Wikipedia, yung Table Mountain daw is the most iconic landmark of South Africa. It is a flat top mountain and is the country's most photographed attraction. So ayun siya guys sa likod ko. Yan yung Table Mountain or mountain. So ayan guys, dito naman papunta kami ngayon sa tinatawag na Bo-Kaap. So ito yung sabi ko kanina na parang katumbas ng colorful houses dun sa Baguio dyan sa atin sa Pilipinas. Situated at the foot of Signal Hill, formerly known as the Malay Quarter. So the Bo-Kaap's origins dates back to 1760s when numerous rental houses were built and leased to slaves. These people were known as Cape Malays and were brought from Malaysia, Indonesia, and the rest of Africa to work in the Cape. Sabi pa dito, the choice of color is attributed to the fact that while on lease, all the houses had to be white. When this rule was eventually lifted and the slaves were allowed to buy properties, all the houses were painted bright colors by their owners as an expression of their freedom. So ayan na nga guys, yan yung nakikita nyo mga building dyan sa video. Yan is part lamang ng Bo-Kaap at malaki pa yan guys. Dahil nga medyo kapos na rin kami sa oras kaya di na rin namin naikot yung buong lugar. Sa totoo lang, sobrang dami pa sana naming pwedeng puntahang lugar dito sa Cape Town guys. Kaso nga lang, yun, bitin na rin talaga kami sa oras. Tapos, takot din sila umikot. Dahil lahat kami, first time din talaga sa lugar na to. Di, joke lang guys. Wala lang talaga kaming pera guys. Uy, joke lang din ulit yun. Yung totoo, gusto na rin talaga namin bumalik sa hotel para makapagpalamig. Kasi ang init guys. Nanlalagkit na kami guys. Ramdam mo na talaga yung summer. Maliban sa isang yan na nakabalot pa ng jacket. Kahit ang init. Wow, sana all cool. Habang ako pawis na ako dyan guys at gustong gusto ko na bumabad dun sa bathtub sa loob ng kwarto ko. Kaso nga lang, ewan ko ba sa mga to parang hindi naiinitan. Gusto pa yata umikot. Bitin pa ba mga sir? Kala ko ba babalik na tayo sa hotel? Sige na nga, pagbigyan. Follow the leader na lang. Basta ako mamaya, lulusong talaga ako dun sa bathtub. Sa mga nag-iisip dyan na dyan na lang sa ilog ako lumusong. Bakit di kaya kayong mauna, diba? Bright kayo, diba? Di, joke lang ulit. Di na kayo mabiro mga sir. Kayo naman kasi init na nga yung tao
kung ano-ano pa yung mga naiisip nyo. Uy, tara na guys, balik na tayo sa hotel. Please. Teka lang, di naman tayo naliligaw, di ba? Alam naman natin lahat kung saan yung daan pabalik, di ba? Di ba? Di ba? So ayan guys, sana naman nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo itong video na to. At sa maikling oras na yun, sana naramdaman nyo na kasama namin kayo sa pag-ikot dito sa Cape Town. At ayan na nga guys, nakabalik na kami dito sa hotel. At hapon na nga pala ito guys. Ito yung time na kakain na kaming lahat ng tanghalian dahil bandang alas 2 is darating na yung sundo namin o yung agent para ihatid kami papunta sa airport. Yan guys, dito sa labas meron ditong maliit na swimming pool na pambata pero hindi kami naligo dyan guys. Yan nga si Boss Edwin guys, paiga-iga na lang, nagfe-feeling model na naman siya guys. Nagse-selfie guys, nito sulit yung mga huling sandali dito sa hotel. Ito naman si Archie tsaka si Sir Patrick, naghihintay na lang din ng pagkain. So ayan nga guys, ipapakita ko na lang sa inyo ulit kung gaano kaganda itong City Lodge Hotel na tinuluyan namin habang nandito kami sa Cape Town. So ito na nga yung lingkain namin dito sa hotel guys, at maya maya lang darating na yung sundo namin guys para ihatid kami sa airport. So hanggang dito lamang muna guys, sana nagustuhan nyo at na-enjoy nyo tong video na to. Sana po ay wag nyo rin kalimutan mag-like, share at subscribe sa channel ko. #MarinoPHVlog. Dikit-dikit po yun, walang space. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video habang ini-enjoy ko tong masarap na ice cream na to. Thank you, ingat at God bless po sa ating lahat. See you po sa ating next video. Peace! We'll be right back.